Alam niyo bang dapat hindi tayo nagsasalita ng masama, hindi tayo nakikipagtsismisan, hindi tayo nakikipagmurahan, ganyan. Hindi tayo nakikipagpalitan ng mga bad words sa ibang tao. Ayan nga ang sinabi ng Panginoon, di ba? Hindi ang kinakain natin ang nagpaparumi sa atin, kundi kung ano yung nilalabas ng bibig natin. Kasi ang kinakain natin ay dumidiretso lang din sa tiyan tapos dinudumi natin. Pero yung sinasabi natin, yung lumalabas sa bibig natin, yung pagmumura, yung pakikipagtsismisan, pagsasalita ng masama sa ibang tao, nanggagaling nga yun sa puso natin. Ito nga ang nakasulat sa mga Kawikaan, chapter 18, verse 21. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. May kinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Ito nga rin ang nakasulat sa Santiago chapter 3, verse 7 to 8. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang paamuin at talagang napapaamo ng tao. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakamamatay. Para nga tayong merong baril sa kamay natin, nakasalalay sa kamay natin, nakasalalay sa daliri natin yung buhay ng ibang tao. Kapag binaril natin yon, kapag binaril natin yung ibang tao, pwede silang masaktan, pwede silang mahirapan, pwede silang mamatay. Pero alam nyo bang mas matindi pa sa baril yung kayang gawin ng dila natin dahil kaya natin silang saktan mentally. Ayun nga yung ginagawa ng ibang tao na gusto nilang manipulahin yung ibang tao at kapag naapektuhan natin sila psychologically, gamit nga yung salita natin at nasaktan natin yung kapwa natin sa isip nila. Pwede yung maging torture sa kanila. Halimbawa na lang nun hindi sila makakatulog sa gabi. Bababa yung self-esteem nila, bababa yung confidence nila. At kung mangyari nga yun, dahil sa atin, kaya namatay yung mga pangarap nila. At alam niyo bang kapag nasaktan natin yung isang tao mentally, mas matindi pa yun sa binaril nga natin sila. Dahil kapag nasaktan natin sila mentally, pwedeng sila na yung magpakamatay sa sarili nila. Yung pakiramdam ng yon, para mo silang tinorture tapos pinatay. Ito pa yung isang example kung bakit makapangyarihan nga yung dila natin. Isipin nyo na lang yung mga maimpluwensyang tao kapag nagmura sila, kapag meron silang sinabing masama, kapag meron silang siniraang isang tao, yung mga followers nila, yung mga tagasunod nila, gagayahin nga naman ngayon yung mga sinasabi niya, yung mga action niya, ganyan. Isa pang example, yung mga nasa kapangyarihan naman. Isipin nyo na lang yung namumuno sa isang bansa, kunwari yung presidente, tapos pinagbantaan niya yung ibang bansa, syempre gamit niya yung dila niya. Pinagbantaan niya yung na, uy, gigirahin ko kayo, mimisailin ko kayo, ganyan. Pero banta lang yun, hindi naman talaga niya gagawin yun, yung isang presidente na yun. Pero dahil sa kanya lumabas yung salita mismo, sa pinakamataas na tao sa isang bansa mismo yung nagsabi, iti-take yun seriously ng ibang bansa. Maghahanda sila ngayon, mimisailin nila, uunahan na nila yung bansang nagsabi sa kanila ng ganon. At bubuo nga yun ng isang gera. Ganon ka-importante yung dila natin, guys.